kakausapin, di binibigyan pansin. Sang ihip ng hangin ang nagbulong ng pag-ibig, di man narinig. Ang puso ko'y sadyang naglalambing, di mo lang napapansin. Ikaw lang ang tanging mahal, asahan sa'yo ay tapat kahit ano pa man sabihin nila. Hindi na magbabago, pag-ibig ko'y sayong sayo. Pilitin mang limutin ka, pag-ibig di mag-iiba. Ikaw ang tanging mahal na nagbigay kulay sa aking buhay. Saya wala nang papantay, puso ko man ay nalulunod na sa lalim ng aking pag-iisa. Ikaw o aking sinta, ang siyang sasagip. Nagulat ka ba? Hindi mo akalaing masasaktan ka sa aking mga kamay. Hindi ko inaasahang ang pinuno ng Wasan ay gagamit ng teknik ni Mingyu. Trinaydor niyo ako. Gusto niyong agawin sa akin ang kapangyarihan ng Heaven's Gate. Gumamit ka pa ng general para magtagumpay ang plano mo. Siya ang ginamit mo dahil kayang-kaya mo siya. Pagdating ng araw, tatapusin mo rin siya. Walang hiya ka. Ginagamot ko lang talaga siya para magkaroon ng pagkakataon na makaharap ka at makalaban. Pagbibigyan kita. Pero hanggang dyan ka lang dahil ako mananalo. Hindi ko hahayaang agawin mo sa akin ang lahat ng aking pinaghirapan. Camille! Ama! 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 Bumangon ka! Lumabang ka! Ama! Hindi ka maaaring mamatay! Hindi! Camille. Anak, patawarin mo ako. Tama na, Ama. Huwag ka Dahil magsalita. sa aking kasakiman sa kapangyarihan. Nadamay pa kita. Camille, pasensya ka na, anak. At hindi ako naging isang mabuting ama. Patawarin mo ko kahit huli na ang lahat. Patawarin mo ko. Mahal na mahal kita, anak. Patawad. Ama! 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 Ba't mo ako iniwan? Ama! Ama! Charlie, kamay ko ang ginamit mo para tapusin siya. Ngayon ikaw ang may utang na loob sa akin. Tandaan mo, ako ang nagsabi sa'yo kung sino naging kasabwat niya. Kaya may utang ka rin sa akin. Talagang matalino ka. Pero ang ganyang pag-uugali ay hindi dapat binubuhay. Hindi ka ba natatakot na tapusin kita? Huwag ka masyadong mayabang. Nakalimutan mo bang nasaktan ka? Ikaw rin. Hindi ka namin naatrasan. Nakalimutan mo na ba nangyari sa gubat? Kagagaling mo lang, hindi ba? Kaya mo ba ang lumaban sa amin? Baka lumala ang sugat mo kanina. At matalo ka. Ikaw pa naman yung tipo na ayaw malamangan. Kaya kung ako ikaw,
Huwag mo na subukan, ha? Talaga palang magaling ka sa pagbibilang. Nagugustuhan na kita, Charlie. Kaya bibigyan kita ng 3 buwan para paghandaan ako at kalabanin ang harapan. Ang bilis naman nun. Tagalan naman natin para patas tayo ng edad, di ba? Jenny, kahit na lamang mong hindi kita tunay na anak, ituturin pa rin kitang anak ko. Walang magbabago. Justin, tayo na. Ama, wag mo ko iwan. Ama. Hindi ako makapaniwala. Si Camille, nag-traitor siya sa atin. Hindi ko siya masisisi. Akala ko mabait siya. Iyon pala may tinatago rin siya. Meron pala siyang madilim na nakaraan. Kaya si Charlie hanggang ngayon hindi siya matanggap. Nasaktan siya. Niloko kasi siya ni Camille. Sa aking palagay, wala siyang kasalanan, Gary. Ginawa niya lang yun dahil utos sa kanya ng kanyang ama. Sa kanya lang siya nagtitiwala. Dahil magkadugo sila. Napilitan lang siya. Kung hindi niya mahal si Charlie, hindi niya masusuway ang kanyang ama. Naintindihan ko yan. Pero sa nangyari kay Charlie, matatagalan ang pagaling niya. Saka tayo rin. Ano na mangyayari sa atin? Kahit ano pang mangyari, kaya natin tong lampasan. Oo, naniniwala ako dyan. Panatag ako basta kasama ka. Hmm? Oh, para sa'yo yan. Para sa akin? Bakit? Wala lang. Nagandahan lang ako kaya binili ko yan. Naisip kasi kita. Ano ba talaga ang dahilan? Imposibleng wala. Dahilan? Walang dahilan. Ay. Tignan mo si Charlie at si Camille. Dati magkasundo sila. Dahil sa nangyari, nagbago ang lahat. Pabago-bago talaga ang lahat. Ang tanging kasiguruhan lang sa buhay na ito ay ang pagbabago. Tama ako, di ba? Sa nangyari kay Charlie at Camille, naapektuhan ng lahat. May kinalaman ba yun sa pagreregalo mo nito sa akin? Siyempre walang kinalaman yan. Kasi mula nang magising ako mula sa koma, ang unang taong nakita ko ay ikaw. Lahat ng alaala ko mukha mong masungit ang laging nasa isipan ko. Para sa akin, yun na ang pinakamagandang mukha na aking masisilayan habang buhay. Hindi kaya may gusto ka na sa akin? Tama ka, gusto na nga kita. Kahit na nga minsan para na akong siraulo at mukhang tanga sa iyong paningin. Aaminin ko na rin na ikaw lang ang babaeng iibigin ko habang buhay. Bakit nandito ka? Umalis ka na. Nung bata pa ako, sabi ni Ama, ang mahina ay nilalamon ng malalakas. Tulad daw yun ng mga tao sa mundo ng martial arts. At para mabago ang prinsipyong yun, kinailangan niya maging matatag para magampanan ng mahusay ang kanyang pamumuno. Yan ang adhikain ni Ama. Naniwala ako sa mga pangaral niya. Kaya, tinulungan ko siyang pag-aralan ng teknik ng Mingyu.
kaya nung nilasong kita. Sinusunod ko lamang ang ipinag-uutos ng ama ko. Alam kong wala yung kapatawaran. At hindi ako hihingi ng tawad. Dahil alam ko, isa yung kalabisan. Hindi ko kayang sundin si ama. Pero wala akong magawa. Nasasaktan din ako. Habang nakikita kitang nahihirapan. Kinailangan ko yung gawin dahil lalo kang mapapahamak kung hindi ko siya susundin. Nagdurog ang puso ko ngayon. Dahil alam ko malalim ang galit mo sa akin at wala yung kapatawaran. Ganun pa man, gusto kitang pasalamatan sa iyong kabaitan at sa iyong pagmamahal na binigay sa akin. Sana naman, pagdating ng panahon na hindi na tayo magkita muli, sana maalala mo pa rin ako. At sana, hindi mo ako kamuhian. Paalam na. Baka ito na ang huli nating pagkikita. Mahal kita, Charlie. Tandaan mo yan. Di ba pag nagagalit, masakit na salita na sasabi? Pero bakit hindi ko kayang gawin yun? Siguro, tulad mo ako nagtatago ng ulo. Baka takot ka sa responsibilidad. Pero hindi. Ang mga tulad nila, sarili lang ang pinaniniwalaan. Sumusunod lang sa utos. Walang paninindigan. Ay nako, Charlie anak. Matutulog ka na lang ba dyan? Halika na't kumain ka na dito. Masarap ito. Dapat hindi mo pabayaan ang sarili mo. Ang mga matalinong tao ay dapat din kumain. Hindi yung isip na lang ng isip. Dapat alagaan mo rin ang sarili mo, anak. Hindi ang inuubos mo ang oras mo sa kalungkutan at pag-iisa. Alam mo bang nilutuan kita ng paborito mong adobong kalapate dahil alam kong yan lang ang makapagpapasaya sa iyo, anak. Haha, kung ayaw mong bumangon, sige ka, ako na lang ang kakain yan. Paborito ko rin yan. Ako nga ang nagturo sa iyong kumain yan, naalala mo pa ba? Sige na, lalamig na ang pagkain. Bangon na dyan. Charlie! Nagtutulog-tulugan ka pa. Ayokong kumain, hindi ako gutom. Ha? Gutom ka na, huwag kang umarte dyan. Talo mo pa ang babae kung magtampo. Tumayo ka nga dyan bago ako mapikon sa'yo, akong kakain yan. Sige na anak. Kung di kayo titigil, hindi ako kakain. Oo, huwag mong unahin ang puso mo kaysa sa tiyan mo, anak. Halika na. Tumayo ka dyan. Ang kulit nyo talaga. Sino makulit? Ikaw nga itong maarte. Inuuna mo pang isipin si Camille kaysa ang kainin ng paborito mong adobong kalapate. Hindi ko siya iniisip. Ako, pag-aaksiyahan ng panahon ng tulad niya, hindi ko siya kailangan. Maraming babae dyan na pwede ko ipalit sa kanya na hindi manloloko. Yung mas sexy at hindi mataba. Sa gwapo kong ito, hindi ako magkakandara pa sa isang babaeng tulad niya. Sino ba siya? Tsaka, bakit ko siya iisipin? Nilalason nga niya ako nung nandito siya, hindi ba?
Isa pa, busy ako. Marami akong gawain sa ngayon, Papa. Wala akong oras sa kanya. Nakakatawa ka talaga, anak. Ha? Bakit kayo natatawa? Seryoso ako. Ang iniisip ko ay kung ano mangyayari ngayon sa ating lahat. Lalong-lalo na ang pamunuan ng martial arts ngayon. Hindi siya mahalaga. Kapag nakita ko nga ngayon ang babaeng yan, lagot siya sa akin. Lintik lang walang ganti. Kung pwede ko siya lasunin, gagawin ko para malaman niyang ginawa niya. Mahirap talaga ang buhay. Akala ko pa naman makukuha na natin ang kayamanang nakatago doon sa kuweba. Yun pala, wala tayong mahihita kahit isang butil ng ginto. Sayang lang ang hirap nating lahat. Kailangan na naman nating magtrabaho ngayon para makalikom ng ginto at nawala patuloy ngayon ang aking mamanugangin. Sayang talaga. Napakabuti namang bata ni Camille. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon siya ng amang tulad ni Don Salvador. Papa naman, kung may pagkakataon ng pumili ng sariling ama, hindi kayo ang pipiliin ko. Parang kayo ayaw nyo rin sa ama nyo, hindi ba? Tama ka, anak. Kung ako ang papipiliin ng ama, ang gusto ko mayaman. Isa dapat siyang kagalang-galang na emperador ng China. Napaka-misteryoso talaga ng buhay ng tao. Hindi lahat ng gusto natin nakukuha. Tama na yan. Umalis na nga kayo. Bakit? Ayaw mo bang samahan kita habang kumakain ka? Kailangan mo nang makakasama ngayon. Ay, wag nyo na nga ako isipin. Kaya ko na sarili ko. Sige na, Papa, Sige, umalis ka alis na. ako pero sandali lang. Kukunan ko lang ito. Sayang. Sige na, umalis na Oo, kayo. Ang sakit sa ulo. Tumahimik din. Kain na. Masarap yan, Carmen. Kumuha ka lang. Ito. Tikman nyo ito. Salamat. Tokwat baboy. Asadong manok. Masarap yan. Sige, kumuha lang kayo. Huwag kayong mahiya sa akin. Ang dami Akin nito na tong ah. siopa. Tataba tayo agad pag ganito palagi kasarap ang pagkain natin, di ba? Teka, sina Charlie at Dr. Chan. Hayaan nyo sila. Ayaw pa nilang lumabas. Dinalang ko na sila ng pagkain. Sige na, kain na. Oh, ito pa. May gusto sana ako sabihin. Mamaya na yan. Sige pa, Carmen. Kuha ka pa. O, kayong dalawa. Mamaya ng daldal. Kumain na muna tayo. Masarap ito. Subukan mo, Talaga Carmen. bang hindi Malasa sila yan. lalabas? Hayaan mo na. Kailangan nilang matulog at magpahinga. Oh, etong chopsticks, oh. Meron na ako. Salamat. Meron na ba? Siya nga pala. Naalala ko nung maliit pa yang si Charlie. Mahilig siyang maglabas ng masamang hangin habang kami ay nasa hapagkainan. Senyales daw kasi yun ng kanyang paglaki. Ngayon na malaki na siya, hindi ko na siya magawa mapagsabihan. May sarili na siyang paniniwala. Kahit gusto ko siyang tulungan, wala akong magawa. Nalulungkot ako para sa aking anak. Hindi siya ang pinunta ko dito, kundi ang kayamanan. Pero kahit kentong duling, wala man lang akong nakuha. Ayos lang sana, dahil buong akala ko, malapit na rin siyang mag-asawa. Sayang ang nangyari. Parang sila sa isa't isa. Bagay sila, masaya sila pag sila ang magkasama. Silang dalawang magkasundo. Nagmamahalan sila. Para na silang mag-asawa. Akala ko magkakatuluyan sila. Nalungkot nga ako para sa kanilang dalawa. Si Dr. Chan, kamusta na nga pala kayo? Kumusta? No. Kumusta na mga mahal ko sa buhay? Charlie! Wow! Mukhang masarap to ah. Magandang klaseng harina ang ginamit dito kaya masarap. Malasa to sa iba. Gawa sa pagmamahal. Patikim nga, ang bango. Ang sarap talaga. Ang galing talaga magluto ni Papa. Teka, titingnan ko lang sandali. Kung naglaslas ka. Ano ba kayo? Basta, mula ngayon, hindi ko na pahihirapan ang sarili ko dahil sa pag-ibig. Hindi na ako mag-iisip, hindi na ako malulungkot. Kakalabanin kong kasamaan tulad ng dati. Haharapin ko ng trabaho, pangako yan. Hindi na ako magmumukmok. Ibang Charlie na ako. Haharapin ko ang buhay na may tapang at pag-asa. Ipinapangako ko yan. Magandang balita yan. Kahapon lang malungkot ka't kausap ang pagong pero ngayon ibang-iba ka na. Mabuti naman at nagising ka na sa katotohanan. Susuportahan ka namin. Ako rin anak, susuportahan kita. Oo na, Asahan mo alam ko yan. na po yan, Papa. Charlie, narito si Jimmy. Charlie, Carrie, O, ano ginagawa nyo? sa nangyaring kaganapan, hindi kami nakaharap sa mga tao. Nahihiya kami sa mga taga-martial arts. Kaya napagkasundoan naming magtalaga ng pansamantalang pinuno na gagabay sa amin na magtataas muli ng pangalan ng wasa ng aming samahan. Aba, maganda na isip nyo yan. Mahirap yan. May dinadaan ng prosesong bagay na yan. Kailangan pag-isipan Ano yan. ka ba naman? Meron bang samahan na walang pinuno kaya nga sila humingi ng tulong eh? Naintindihan mo na ba? Jimmy, siya nga pala. Sa tingin nyo ba sinong karapat dapat?
Dapat magaling siya. Gary, ikaw ang bagay dyan. Matalino at magaling sa kung fu. Di ba? Ako? Payag ba kayo? Pumapayag kami. Kung ganun, wala na kayong problema. Uminom tayong lahat para sa bagong pinuno. Ako si Jimmy, nagbibigay pugay sa bagong master. Magaling, magaling! Ayos Ayos yan! na, ayos yan. Tumayo ka, Jimmy. Ayos na! May bago na tayong pinuno. Teka, si Dr. Chan, Kanina lang siyang pinag-uusapan namin. Siguro natutulog pa yon. tulog pa? Tanghali na, nasa kama pa siya? Naku, hindi na po pwede ang ganyan. Gigisingin ko siya. Teka lang. Oh, sige anak, sige lang. Nakakatuwa. Ang galing ni Charlie. Nagawa niyang isang tabi ang problema niya. Bakit ka pa nakahiga dyan hanggang ngayon? Bangon na! Bakit ba, Charlie? Marami pang gagawin. Ano bang gagawin natin? Nakalimutan mo na ba yun? Oh, Ha? Hindi mo ba talaga maalala? Gagamutin mo si Carmen. hay nako. Normal naman si Carmen, wala siyang sakit. Maayos ang pangangatawan niya, wala rin siyang sugat. Ano ang gagamutin ko sa kanya? Teka nga muna, Dr. Chan. Pero imposible namang nakalimutan mo ang tungkol sa sakit niya. Pero, Charlie, Carmen, ikaw pala. Mukhang maganda ang gising natin ah. Mapula-pula ang yung mga pisngi, parang namumukadkad na kamatis. Ang ganda-ganda mong tignan. Ang ganda-ganda niya, hindi ba Charlie? Hay, ganyan talagang epekto ng tamang tulog, tamang inumin at pagkain ng maraming masanas. Tignan mo, lalong kuminis ang iyong kutis, Carmen. Dr. Chan, Hmm? nalimutan mo na ba ang lahat? Ay, hindi ah. Palagi ko nga naaalala ang hugis na maganda mong mukha. Mukhang pumapayat ka. Nagdijeta ka ba? Huwag kang mag-alala. Alam kong gagaling ka rin. Teka, bakit umalis na siya? Kasi... Teka, ayoko malaman. Hindi ko yung problema. Tayo na pumunta sa bundok at mamitas ng halaman. Tayo na. Bakit? Huwag mong sabihin nakalimutan mo ng tawag dyan. Meron akong hindi maintindihan. Mabuti naman ang kalagayan ni Carmen. Bakit kailangan pa siyang gamutin? Ano bang sakit niya? Bakit ako tinatanong mo? Masala mong bagay na yan, hindi ba? Ang alamang ito. Maaaring gamot ito para sa isang malubhang sakit. Maaaring may nakatuklas na tungkol dito. Pero maaaring nakalimutang isulat sa libro at nalimutan na ng iba. Kaya wala na siyang kwenta. Ordinaryong damo na lang siya. Nakuha mo bang ibig kong sabihin? Ano ba sinasabi mo? Hindi yan ang hinahanap natin. Ano ba talaga ang sakit niya? Hindi ko alam. Kaya hindi ko alam ang gamot. Hindi ba? Sabi mo noon may diferensya ang pulso at ugat niya? Oo nga. Pero hindi ko pa rin alam ang dahilan ng sakit niya. Yun nga sakit niya. Ang alin ba? Ang hindi siya makapag-kung fu? Ganun na yun, hindi na yung mababago pa. Kaya walang dapat gamutin. Ayoko na, nakakainis, nakakasar ka. Ang hirap mong kausap. Paulit-ulit ka na sinasabi. Kung pwede lang kitang patungan, ginawa ko na. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sa ngayon, hindi ko pa talaga alam ang aking gagawin. Malalaman ko rin yun. Nangako ko sa sarili ko na magmula ngayon, sisikat ako sa buong mundo, magiging bayani ako. Lalabanan ko lahat ng masasama. Di ba maganda? Hay, puro ka lang yabang eh. Alam kong ginagawa mo lang yan para makalimutan mo mga alaala ni Camille dyan sa puso mo, hindi ba? Sino sinasabi mo dyan? Wala akong kilalang ganon. Sino ba siya? Basta gusto kong maging bayani sa larangan ng kung fu. Yung titingalain ng lahat. At mag-iiwan ng magandang alaala. Malalim ang gusto mong mangyari. Kaya mo ba yon? Baka bumigay ka lang sa hirap. Ang buhay ay parang isang masamang panaginip. Minsan hindi mo na mawari kung ano ang panaginip at kung ano ang totoong buhay. Pwede mong lukuin ang ibang tao pero hindi ang iyong sarili. Mahirap magsinungaling, lalo na sa iyong damdamin. Dr. Chan, sabihin mo nga ang totoo. May amnesia ka ba talaga o wala? Ay, Bakit gising ka pa, Carmen? mabuti umuwi ka na. Nakakuha ka ng gamot. Huwag na natin pag-usapan pa yan.
Naguguluhan ako kay Charlie. Wala ka namang karamdaman. Bakit sabi niya may sakit ka? Pinakukuha ba naman ako ng mga halaman? Sinayang niya lang ang oras ko kanina. Baka siya may sakit. Talaga bang wala ka maalala? Teka, bakit hawak mo yung lalagyan ng alak? May sakit ka ba? Wala akong sakit. Sige na, kumain ka na. Baka lumamig pa yan. Ininit ko na yan. Umupo ka na. Mukhang pagod ka. Uminom ka. Oo, sige. Iinom ako. Cheers. Para sa atin. Carmen, gusto kong sabihin sa iyo ang totoo. Talaga ba nakalimutan ko ang nakaraan ko? Ikwento mo nga sa akin ang dati kong ugali. Kumain ka muna. Malamig na yan. Sabihin mo na. Wala kasi akong maalala eh. Hindi ko maalala ang tunay kong pagkatao dati. Kilala mo ko, hindi ba? Siguradong alam mo yan. Kailangan ko ng kasagutan para malaman ko kung ano ako noon. Naaalala mo pa ba ang kamahalang Mingyu? Sarili ko nga hindi ko makilala. Yan pa kayang Mingyu na sinasabi mo dyan. Bakit? Sino ba siya? May relasyon ba ako sa kanya? Ang totoo niyan, hindi ko rin siya kilala. Minsan mo siyang minahal pero wala naman siyang pakialam sa iyong damdamin. Hindi ka niya pinapansin. Hindi ka niya gusto. Ay, Carmen. Sarili mong tinutukoy mo. Dr. Chan, hindi ka ba nalulungkot sa sinabi ko? Kung tutuusin, maligaya ka noon kahit na hindi ka niya pinapansin. Walang nararamdamang pag-ibig sa iyong kamahalan. Pero ako, mahirap talagang magmahal. Lalo na kung hindi ka mahal ng taong iniibig mo. Ay, masakit pala. Buti hindi ako yon. Masaya ako sa ngayon. Ayoko nang balikan ang nakaraan. Wala na kasing halaga kung ipipilit ko ang isang bagay na matagal nang tapos. Ipagpatuloy na lang natin kung ano meron tayo. Payag ka ba? Ayoko. Hindi tama na mahalin kita. May sakit ka at hindi mo kilala ang iyong sarili. At balang araw darating yung panahon na babalik din ang alaala mo kay Mingyu. At baka makalimutan mo na ako. Mabuti na ang ganito. Magkaibigan na lang tayo. Carmen. Mahirap pero tatanggapin ko. Pero mahal kita. Tandaan mo yan. Hindi ikaw yan. Kaya hindi kita mapagbibigyan. Sige na. Kain na. Masarap yan. Narito kami para sa inyo! Pagkatapos ng mga nangyari, nakilala din natin ang traidor. At nailigpit na siya. Pero malaking pinsala ang nagawa niya. Pero hindi bale, darating din ang araw at tayong mga taga Heaven's Gate ang mamumuno sa mundo ng martial arts. Ang sinumang sumaway, ibabaon sa lupa. Mabuhay ang Heaven's Gate! Mabuhay po kayo! Handa kami magpagligtas sa inyo! Ngayong naisaayos na ang lahat, may kaunti akong pagbabagong ilalahad. Ito ay para lalong tumibay ang ating samahan. Kaya nagdesisyon akong itaas ang ranggo ng iba. Justin. Master, May sakit ka ba? wala. Medyo sumama lang ang pakiramdam ko. Ayos lang ako. Nakahanda ako, Master. Total masama ang pakiramdam mo. Magpahinga ka na lang muna. Naging isang mabuting alagad ka, pero dapat mo ring alagaan ang iyong sarili para magampanan mo ang bago mong trabaho sa Heaven's Gate. Sige na. Salamat po.
Master, Bakit, Jenny? Ayaw mo na akong tawaging ama? dati po kasi, hindi ko po alam ang katotohanan. Ngayon iba na. Isa na ako ngayong ordinaryong alagad. Maaari ngang hindi kita anak dahil yun ang katotohanang hindi na magbabago pa. Pero sa aking puso, anak pa rin kita. Hindi mababago ng tadhana ang puso ng ama sa kanyang anak. Anak pa rin kita, Jenny. Yan ang pakatandaan mo. At hindi na magbabago yan. Salamat po, Master. Alam kong nang malaman mong hindi kita anak, galit ang iyong naramdaman. Hindi naman kita masisisi. Pero kahit ano pa ang isipin mo, masaya pa rin ako sa nangyari. Dahil nagawa niyong bumalik ni Justine sa inyong tahanan. Hindi niyo ako kailanman iniwan at pinabayaan. Pero, huwag kayo magsalita ng ganyan. Hindi namin kayo iiwan. Nakikita kong meron kang pagtingin sa kanya. Huwag kang mag-alala, anak. Naiintindihan kita. Hindi ako magiging hadlang sa iyong kaligayahan. Malaya kang gawin ang iyong nais. Ang gusto ko lang mangyari ay maging totoo kayo sa akin. Hindi kayo dapat naiilang. Huwag kang mag-alala, anak. Pagdating ng tamang oras, kayong dalawa ang magkakatuluyan. Alam mo ba ang istorya ng dalawang nagmamahalang sumuway sa utos ng kanilang ama? Maraming taong naawa sa kanila. Pero bakit hindi nila naisip na trinaydor nila ang damdamin ng kanilang magulang? Sarili lang nila ang kanilang inuna at inintindi. Hindi dapat sinusuway ng anak ang kanyang mga magulang. Para sa akin, kasalanan yon. Hindi ba tama, Jenny? Sang-ayon ka ba sa akin? Mukhang naaabala ka. Oras na napag-inom ng gamot ni Justine. Sige na, anak. Puntahan mo na siya. Opo. Pwede ka namang tumakas. Bakit bumalik ka pa? Tumakas? Alam mong walang pwedeng tumakas sa iyong ama. Mali, hindi ko siya ama. Kanina lang nag-usap kami. Ang mga salita niya, nagpapahiwatig. Mabait siya. Pero may halong galit. Nagbabanta siya. Hindi siya papayag na umalis tayong dalawa. Tandaan mo, kailangan mo mag-ingat sa iyong ama kundi mahalata ka niya. Pero, paano ka na? Huwag kang mag-alala. Ikaw ang mag-ingat. Hindi ko alam kung papayag ka na kontrolin ka niya uli. Maaari ka na umalis, pero... Tama na, Justine. Huwag mo na akong isipin. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon tayo ng oras sa isa't isa. Hindi ko akalaing maganda pala ang Wuyinlong. Maganda ang tanawin. Oo nga. Iba siya sa lahat ng lugar na napuntahan natin. May sarili siyang karakter. Pero bakit parang mas naging makata ka? Hindi naman. Minsan nadadala lang ako sa ganda ng aking paligid. Bakit hindi mo magawang lawakan ang aking isip? Alam mo, nagulat ako kay Charlie. Hindi ko akalaing magiging ganun ang reaksyon niya sa mga nangyari sa kanya. Naging pinuno ka lang ng wasyan. Lumalim na pati ang iyong pananalita.
Ayan, pareho na kayo ngayon ni Charlie magsalita. Sige ka, baka sa susunod pati kakulitan niya makuha mo na. Hindi. Siguro may gusto ka pa rin sa kanya. Ba, nagsiselos pa to. Wala na akong gusto sa kanya. Ikaw lang ang mahal ko, ah. Tingnan mo. Abat, namamasyal silang dalawa. Nakakatuwa sila. Ang ganda nilang pagmasdan. Pabayaan na lang natin sila. Huwag na lang natin silang pansinin. Tayo na. Tama ka nga. Tayo na? Gulatin kaya natin. Ayaw Papa, umuwi ka na sa atin. Kaya ko na sarili ko. Huwag mo na ako alalahanin pa. Magnegosyo ka na lang. Ipagpatuloy mo ang palaruan. Jack, doon ka kikita. Padala mo na lang ako ng pera, ha? Kami na lang ni Legari ang bahalang mamahala dito. Magpahinga ka na lang. Ay nako, pati ba naman ako paalisin mo? Kayo talaga mga kabataan, akala nyo napakagaling na nyong lahat. Makinig ka, may karapatan pa rin naman ako sa'yo, no? Hayaan mong pagsilbihan kita dahil mas kailangan mo ko ngayon, Charlie. Ganyan ka pa talaga pagkatapos kitang palakihin, itatapon mo lang ako na parang basahan. Papa, hindi sa pinapalayas kita pero kailangan mo na talagang umalis. Sige na, umuwi na kayo. Hindi ka ba naawa Sige na. sa akin? Wala Kahit na akong magmakaawa kasama. pa kayo, Ayaw mo ba umuwi na na kayo sa magkasama tayo atin. palagi? Sige na, huwag na kayo makulit. Makinig ka sa akin. Ako ang ama mo. Hindi ko ako kailangan ang na paliwanag yung awa umuwi mo na kayo. maawa ka sa akin. Papa, Ayaw ko matanda pa na ako. umalis. Hayaan niyo Gusto na mo ako. Kaya ko pagluluto na. pa kita ng paborito mong Sige na pagkain naman, araw-araw. Charlie. Huwag mo na akong Uncle. paalisin. Ha? Uuwi ka na? Oo, uuwi na siya. Tulungan niyo naman ako. Gusto ko pa manatili dito pero pinapalis na niya ako. Papa, ano ka ba? Huwag kayong maniwala sa kanya. Akala ko mamamasyal kayo, ang bilis niyo naman. Nag-ikot-ikot lang kami dyan sa labas. Teka, nakita namin Bakit? si Dr. Chan at si Minyo na namamasyal sa Oh? labas. Aba, nagkaigihan sila. Oo naman. Nakakatuwa nga silang tingnan. Ang saya nila. Kumpara nun, mas maganda ang relasyon nila ngayon. Sigurado ba kayo na sila ang nakita nyo kanina? Sila nga, ngayon ko lang sila nakita magkasundo. Sana naman. Dahil palagi nila silang ganyan. Oo nga. Charlie anak, narinig mo yon? Si Dr. Chan at si Carmen mga imposible silang magkatuluyan pero sila pa rin ang magkasama. Tingnan mo, naniniwala ako malaki pa ang pag-asa niyo ni Camille na magkatuluyan. Panahon lang ang kailangan mo. Matuto ka lang magpatawad. Di ba? Tama ba ako? Tama si Uncle. Ang mabuti Sira pa. na ba kayo? Ayoko nga patawarin siya. Alam namang unahin ko siya. Siya tong may kasalanan sa akin. Kahit magmakaawa pa siya, hindi ko siya mapapatawad. Ano ako, sira ulo? Muntik na nga akong patayin nun Kalimutan eh. na yun. Hindi naman niya ginusto ang nangyari. Napag-utusan lang siya ng kanyang ama. Oo nga naman anak, pinilit lang siya. Wala siyang magagawa dahil yun ang kanyang ama. Kahit naman siguro ikaw, gagawin mo yun kapag inutos ko sa'yo yun, di ba? Papa, kung hindi ka pa aalis, gagabihin ka. Sayang ang oras. Kaya umalis ka na. Sige na, teka saka muna. na tayo Sinabi magkita ko na kapag kanina maayos na na ayaw lahat. ko umalis. Gusto mo na lang ako sa mga tagalawang taon. Hayaan Charlie, mo, minsan, mabigat sa'yo ibistahin ko kayo eh. doon. Ingat na sa pag-uwi. O sige na nga, kung ayaw mo Yun talaga nga sa akin, gusto ko, alis Papa. na ako. Huwag kayong mag-alala sa akin. Kaya ko naman na mag-isa. Bahala ka nga. Nakita ko na. Ha? Alam ko na kung bakit siya pinaslang. Bakit, Charlie? Ikaw ang dahilan. Ako? Imposible naman yun. Heto. Libro yan ni Master Song. Tignan mo yung likod. May nakasulat. Malabo nga lang. Pangalan mo yan. Yan lang ang nabasa ko. Pero imposibleng may kinalaman sa akin ang pagkamatay niya. Malabo yun. Saan mo ba ito nakuha? Hindi ko nga alam kung ano siya, kung babae o lalaki. Kung kaya, pati ako nanibago sa ugali niya. Kung sa bagay, ganyan ang ugali ng mga babae. Mapilit at madaling magalit. Pero malayo sa loob niya, ang tunay niyang nararamdaman. Carmen, masakit para sa akin ang ibalik ang dating Minyo dahil mawawala ka na sa akin. Maaari bang pag-isipan mo muna maigi ang binabalak mo bago ka magpagamot sa akin at bumalik sa dati? Sigurado na ako dyan. Yan ang gusto kong gawin. Wala ka nang magagawa. Nakasalalay dito ang buhay ng iba. Magaling! Maganda Kailangan yan! mo kung magaling ka talaga. Oo nga, tama siya Dr. Chan. Hindi mo siya dapat pinakikialaman. Oo nga pala. Kung tama si Carmen, anong gagawin natin kay Dr. Chan? Huwag nga kayong makialam, pabayaan nyo kami! Ay, ang ganda talaga ng paglubog ng araw. Napaka-misteryoso. Simbolo ito ng pagtatapos ng isang araw. Para itong ulap na dumadaan sa aking mga mata. Ito'y hudyat din ng pagtatapos at pagwawakas. Hindi yata tama na sabing isa itong pagtatapos. Dahil hudyat lamang ito ng isang panibagong panimula. Pero
kinatatakutan din ako. Hindi ka masamang tao. Nagkataon lang na yan ang depensa mo sa iyong sarili. Ang tubig na madumi hindi na pwedeng linisin. Kahit na salain mo pa ito. Sa'yo ay tapat kahit ano pa man sabihin.